Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mayaw ikaw, Ginoo. Si Jesus miingon, umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibukatan sa inyong gipas-an, o papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu, o makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo, o gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maglingkod, palihog sa amang Kadiyo. Kita karon nagatigo nili mo nga gabi una sa atong nga pag-ampo para sa atong minahal na si Vincent. Na kaila ko ni snow na tungod sa misa po ko dito sa Q. Nga kaila-ila po ni mga ilang ka mga encounters na po. Kanya nili mo nga misa, tsansan ako nga yung igsuon, yung ipanaw, at a very young age, sa 32 ba dahil? 32. Mga health reasons, Father. Tsansan ako. Kanya last vigil ko noon tungod kay umapuhon ang katapusang pananilip para sa atong minahal na si Vincent. May suon kining mga pagbasa nato karon atong nadungog nag-isgot mahitungod sa atong kakapoy sa kinabuhi. Our different weariness. Atong mga when we are tired, exhausted, sa mga drain, kung sa may mga butangan nakapakapoy nato. Matod pa sa itong mapagbasa, we are called by God to come near Him. Matod pa. Those who are tired, those who are weary, for we shall find rest in God. Sa itong kinabuhi, may suon, kung sa may ma-associate nato sa pulo nga kakapoy. Probably, bagoy mo ito ba, ang inyong direct nga mahuna-hunaan dayon ang physical nga kakapoy. Ang trabaho, pamilya, personal, o gani, dahil laing pag mga concerns. Na ako'y amiga, taga-Albor. Ano taga-Albor diri? Very good. Very good, taga-Albor. Ako'y amiga nga taga-Albor, ang iyang bana Siman. Kunya na sila tulong kabuk anak. Kunya, ni-share sa nako nga, Father, kay bawa kagalisod yung pangitag katabang, Father. Kaya di na ko lumutawat o 7 ang katabang karon. Gusto sila nga 10. Nang mura bang ihapusan ko siya kay maunga bungat sa mga katabang. So, nanikamot siya nga, ako na lang nga, Father, no? Mga housekeeping, siya na tanan. Yan, nakaibaw ka, Father, so yung kumata sa buntag. 4:30 matana ko. Ligo ko na, prepare ko sa akong mga anak ng pagkaon. Ngayon, buntag bitaw, Father, mas stress pa ka kay pukawon yung mga bata. Mas stress ka, Father. No? Kaya pukaw ni mo, matuog magbalik. Ngayon, pukawon ni mo, mutindog na, hinay pa doon kayo, lakaw. Birahon pa ni mo, paingon dito sa banyo. Pungitan pa ni mo, tungkol kay di, lagi po mukaon. Ilisan pa ni mo. Buntag sa iyo, Father, makastress na. So, 4:30, matod pa niya. 6:30, Father, mugikan na may badong tagbilaran. Kaya tagaan kong 1 hour na allowance kay usahay. Traffic kayo, Father. Kanya mabot diri kayo sa tagbilaran, 7:30. Kanya 8 o'clock mo duty po sa trabaho. So, 8 to 5 ang trabaho. Hindi ka ng alas 5. Kuwaon pa niyang mga anak, tulog ka buok. Traffic pa nung kayo. Mabot silang Albor. Alas 7 na po sa gabi or close to 7 p.m. na. Maglungag pa, magluto pa. Yan, pagkahuman, manghipos pa ko nung manghugas pa itong kinanaan pagpamahaw, panihapon. Kanya, makatuko na siya siguro mga 10 to 10:30. Yan, mata na po 4:30, Father. Yan na akong daily routine, Father. Yan na, balik-balik, an endless cycle. Yan na, matod pa niya.
kapoy kayo, Father. Sabado, nga manglimpyo sa bay, manglapa, mamalansa. Domingo, mag-atiman na po para mapuhon, Lunes, sa tibok simana. Ikapoy ko sa pag-ayo nga itong paniya. May soon, tingali ito na may mga yan nga experiences sa physical na worn out na taon na to. Pero mga kaibaw mo may soon, ano na pa yung mas kapoy pa sa physical na kakapoy. Kini nga, gusto ko mo to, kini tawag ko, emotional na to nga luggage. Mga emotional stress. What do you get to do? Bantay mo may soon, ano na yung mga tawag emotional stress. Una, kini when we are unappreciated. Na ako'y friend na siya may breadwinner sa ilang pamilya. Kunyan yung kaibaw, inyon sa nako. Kaibaw ka, Father? Iagi na dyan gigapoy na kung anong Pasko, Father. Kay kaibaw ka, 7 membro sa pamilya. 7 sila ka po. Mamang papa niya, kunyan na sa mga iksoon. 5 sila, siblings. Kunya, ingon sa nako, kaibaw ka, Father? Basta ganun yung Pasko, mag-prepare ko regalo para nila. Silang tanan, mag-prepare ko. Pero kaibaw ka, Father, ako'y madawat bisag usa. Marami daw, ang sakit sa akong dugan, Father. Okay naman kung muhatag nilang regalo, Father. Okay naman kung muhatag. Abi kay ako may breadwinner sa pamilya. Ako may ganun na yung gasto dito. Di na lang po matagaan. The person give to the family, Isa na but the naman ang family thoughtfulness will na give to maguna na the muhatag. person. Malipay na kong tako, Father. Kinigitawag ko, we are often unappreciated. Ikaduha nga emotional nga luggage, may suon nga para nako na makadrain po kining when we are unwelcome. Ako'y mga kasinatian. Kami mga pari, noon namin tagang mga kasinatian, mga encounters sa mga real life stories sa mga tao. Okay, may sa aming kapilya, ito may mga akong sabay, mag-blessing me, ito may mga akon. No, or even ka nang mag-imbitar ng panihapon, mag-imbitar ng panihapon. So, ito na may mga ma-share na ako ng mga experiences sa mga common people. Nato'y mga kasinatian ako, ningon sa nako kay Baka Father. Usa to ka imbitasyon ng panihapon. Dito na po sa area dito sa aming isahan. Ngayon siya na ako nga, Father, kay Baka, napuyo ko sa akong mga ugangan. Pero, sakit kayo sa dugan, Father, nga inibulit na ako, Father. Buntang-buntangan ko, Father. Parang tumugod ko, Father. I am not welcome to their home. Ito yung kaniya. Sakit kayo sa dugan, Father. Makaya pa man na ng trabaho, Father. Makaya pa ng stress sa trabaho. Pero inibulit bitaw nga, dili ka welcome sa inyong mga in-laws. Kinabukatan sa dugan, Father. Maka-stress, Father. Ano yung makadagkapoy. Maglupan niya. O iba mo may suon na mga ikatulupod nga makapangkapoy na to. Kining kitawag na to ka ng times when we are bullied. Yan mo sa Twitter. Basta ako sa usa ka account dito. Ningon dito nga kanang mga batanon ko to karon nga usa ko nga makapakapoy nila when they are bullied at school. Nato'y napasahan ako nga story dito. Ang matod pa niya, naman si abnormality ko lang mo sa nasi deformation. Kasi deform na sa ikaunong na tudlo bitaw sa kamot. No offense sa mga nanin niya, kung silang gamit mga inana. Na ikaunong bitaw mo si Will gamay dire na ikaunong. So kansawan sa siyang mga classmates, kano na sa binuakan. Yun na, kaya dili ko siya normal lagi. Yun na, murag dili ko sa tao. Kaya nga, hindi murag deform. No? Ang nahita po sa bata, di nagalaan mo skwila. Di nagalaan mo pakitag tao, mahandlok ng tao. Kaya feeling niya, gano'n na isang binuangan. Yun sa nga, kapoy na po siya sa pagkatulskwilahan, kapoy na po siya ka ng makikatubang ng tao. May soon, para nga ko, dili namang physical stress may makapakapoy sa tao, kundi atong mga nakalain-laing emotional na baggage. Uban ganing mga mental baggage pa, no? Mga mental stress. No? Ako'y isuot sa akong amigo, ginaban ko no, gidaman ng magabi, ginaman na piyong ko, na to,
Ya, samtang na to, para kung nagtudlog. Murang gidaman. Murang gidaman, gatudlog, gihapon. Ang trabaho pa, madalag, gihapon, ang sa damgo. Madalag, gihapon sa iyang trabaho. Ang trabaho niya, madalag, gihapon, ito. Makahuna-huna, gihapon. May so na ito mapagbasa karon, hopefully could enlighten us. Matod pa sa unang pagbasa, ang makapa-stress ko po sa tao, ang makapakapoy ko, no? Unanswered prayers. According to Prophet Isaiah in the first reading, no, sometimes overwhelming when God seems to be a million miles away. When we keep on praying, but God is silent, as if like, no, it brings heaviness in our hearts. Ang mga wala tang dungga sa Ginoo sa atong mga pag-ampo, matod pa sa unang pagbasa. But then in contrast, sa atong second reading, atong gospel, Jesus told His disciples, those who are tired, those who are exhausted, come to me and you will find rest. A rest that only God could bring. A rest that only God can give. Usahay sa atong kinabuhi, ang atong rest, usahay mga ligog dagat, ang atong rest, mag-inom, usahay ang atong rest, o atong paglaan, asa mong gani. Kung hindi kahuman o rest, ipagkapoy naman inoon. Yes, kayo ma-rest. Ang Lunes, pagantay mong Lunes, dito ako sa seminaryo sa una. Dito ko nagtulog for taon po, matugay na tuhi-tuhi. Maglibog naman ko sa mga maestra, Lunes na Lunes, puro mo nang ipangkapoy. Saan mo nangigikan, mag-weekend ba nung ta? Ano nang ipangkapoy, Lunes na Lunes. Na maka-expect kita nga refresh. Kay Lunes man lagi, ikan sa Sabado, supposedly ikan ng Domingo, nakapahulay. Pero mura mo sa naman, itong ipangkapoy ng mga dagbuhay na may noon. Mura mo, Birnis. Hinana na feeling. May soon, sa pagpadayo na ito ni Santos and Isa, as we offer these prayers for themselves, mga iyaning ang mga health complications. Hopefully, we are reminded to take care of our health. Si Donna Nogibing, hatag siya as a nurse, hatag siya gamay na brief na sa mga sunod ay sharing lecture about health. Yan na, kinahanglan yun na ito, ma-reminder ito to focus more on our health. Usara itong kinabuhi, kung inusara na tayo kalibutan, wala tayo isama na ito. Kung inusara na, huwag nain, nasama na ito. So we are reminded to always never compromise your health in expense for probably gain. Dako laging sweldo pero maka-stress kang po. Dako laging sweldo, dako laging abot pero mura mo po maka-kapoy man po nato. Muna nila na panginabuhi lagi, no? Pangimatay na na, mahuban. Pangimatay din na panginabuhi. Kaya na mabuhi man. No? Mas-stress na tanan na to trabaho. Hindi na tawag ko panginabuhi. Pangimatay na. Muna nga, we are reminded to keep things in balance. Sa kanunay sa atong kinabuhi. And habang regular siguro mga consultation, may dagko naman mo. Hindi naman po kinatambagan mga inana. We pray for Denzel. Hinahatunta dahil sa iyang passing, very young age, very sudden. Pero hopefully na this coming Christmas, he will find comfort and peace together with God in heaven. Amen. I'm not.